Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jesse at itong Man at Work. Anong Merc? No? Pag-usapan natin yung tungkol sa mundo ng politika. Ayan na, yan na yung sinasabi ko sa inyo. No? Pag mundo ng politika ay marumi, magulo. Yan. So ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon is ang daming issue na bumabato, flood control, impeach vice president, impeach president, no, Leni Robredo, takbo pagka-president, no, Rizal Ontiveros na ang daming nangyari, no, ang daming tayo sa survey ng Pulse Asia, Rapi Tulfo, Sara Duterte, nangunguna sa pagka-presidente, Sara Duterte, pagkakulong ni ni dating Pangulong Duterte, no? So, ang daming issue na hindi na natin malaman kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. To be honest, guys, no? Nagkaisip ako ang presidente nung parang nagkaroon ako ng interest sa sa presidente, no? Yung panahon pa ni ERAP, yan. Diyan ko pala naiintindihan yung salitang presidente. At doon pa lang siguro din ako bumuto ng pagka-presidente, no? Ngayon kasi, sa mula nung tinakbo kay ERAP, kay Gloria, kay Noynoy, no? Etong kay Duterte, kay Marcos, ang naabutan ko na pinakamagulo ay itong administrasyon ngayon, no? Sobrang gulo kasi parang ang daming issue na lumalabas kada araw, no? Especially sa spokesperson, shout out sa iyo, no? Ngayon lang ako nakakita ng spokesperson na parang ang ang alam ko ha, si spokesperson kasi siya yung nagpapahayag ng ah, mga ah, mga impormasyon, tamang impormasyon at konkretong data, no? Hindi yung naka-print sa bond paper na ipapakita tas ituturo yung kaaway sa politika, no? Hindi ko magets. Parang lagi hindi sa ka, hindi sa magulong isipan o kaimpokretohan ba ang tamang term doon. Kapag sasagot siya, laging nakalink sa mga Duterte. No? Kailan ba kaya magsasalita yung spokesperson na straightforward, no, na walang binabanggit na tao, na walang pinaparotsadahan, yung puro good narrative lang, magandang sagot, hindi yung, alam mo yung parang, tinatanong ka tungkol sa problema nyo, ibabato mo yung problema na yun na ginawa nyo sa ibang administrasyon, sa ibang pangalan ng tao na hindi ko nakikitaan ng potential na magaling na spokesperson. Kasi ang spokesperson talaga is magaling sumagot, magaling sa pakikipagtalastasan. From the word magaling sa pakikipagtalastasan, sumasagot siya ayon sa tamang concept, ayon sa tamang naratibo, no? Hindi yung hindi ko magets. Hindi ko kasi magets yung parang tuwing magsasalita siyang pakiramdam ko, ito na naman yung sisisihin, ito na naman yung maninisi. Ganon. Hindi siya yung nakikitaan ko. Si Panelo at saka si Panelo tsaka si Harry Roque, gusto ko sila naging spokesperson yan. Magaling yan. Gusto ko sila. Pero itong nandito ngayon, hindi ko siya gusto, no? So, hindi ko alam kung bakit. Kasi parang iba yung narrative niya, iba yung, ewan. So, ayun na nga, balik tayo sa usapan. So, dapat bang mangialam ang isang individual o isang mamamayang Pilipino tungkol sa issue na nangyayari sa politika? Ang sagot ay yes. Sa bilang Pilipino, pero sa akin kasi, uh, bilang bilang mamamayang Pilipino, bilang may sariling diwa, bilang may sariling pag-iisip, mas nakapokus ako na hindi mag-relay sa politika, sa mga nangyayari. Although dapat talaga siya pakialaman, no?
Kaso sobrang gulo na, 'no? Ang Siguro ang Suyo iniisip ko Pro na lang is may bumawi na lang sa eleksyon 48 dB kung sino yung hybrid tamang iboto, ANC, 'no? mas Kung malakas ang sino bawas yung ng ingay, mabuting iboto, Bluetooth yung na makakabuti sa 6.0, Pilipinas, mas 'no? mabilis Hindi yung may at pangsarili stable. At at ito hindi ang sangkot sa pinakagrabe, korupsyon, 'yan. 120 Siguro hours yung battery may life kapag naka-off paninindigan, ang 'no? May ANC. paninindigan Isipin at mo, halos ilang araw mo ding may i-charge mahusay na bago back tumalobat. record, hmm, So gano'n. guys, At bonus tip siyempre hindi tayo, naman no? din ako Alam ang mo ba, kahit gaano magpapasya na kamahal ang iboboto headphones ko, mo, 'no, kung kundi mahina ang ang ANC, namamahala wala rin kung ano yan sa yung maingay na jeep o pinakamainam kalsada. para So sa dapat kapag kabuuan ng pipili ka po iglesia at ng kayo, yung may Pilipinas, ANC po, 'no. Pero para sa sulit akin, po yung ating bilang personal na headphones. na gusto kong Yung mga sabihin, ganitong product po natin guys, mabibili mawi sa po sa susunod na baba ng link eleksyon sa kayo aking YouTube bumoto account. kayo Sa ng link o sa kaya tingin sa niyong comment tamang section po makikita nyo iboto, 'no. po yung Lalo na product sa link mga at pwede po kayong congressman, bumili. 'yan, Or kaya po Congress, mga magtungo po sa Senado, aking 'yan. TikTok account So, naman at pili kayo ng work3189. sa tingin niyo, Kaparehas po ng pangalan mismo mag-aahon, ng aking 'no? YouTube Hindi naman account. mag-aahon Doon nyo po totally, makikita sa kakaroon ng basket, pagbabago kahit sa yellow konti kasi basket po nun sa para nangyayari ngayon maka-order hindi po na kayo kung hindi hindi na nyo po maibabago prepared ng mag gano'ng kabilisan ang YouTube Pilipinas. buying. Okay? So, yun lang guys para sa So, mga ganito pang mga vlog. sa dami ng issue ng Mangyari po na nangyayari, subscribe, likes, mas and mainam na comment din po manahimik na kayo lang, para po panoorin sa sila ating at tignan pangmatagalang kung ano yung pagsasamahan po. mangyayari Ano po? sa Yun hinaharap, lang po. 'no? Muli ako si Kasi yung Jessie mga at kwento ito nila ang Man ngayon, at Work. yan yung magiging Bye! susi natin kung sino ang iboboto natin sa susunod na eleksyon. Yun yung totoo. Kaya yung mga nagrarally diyan, hindi naman natin pinipigilan silang mag-rally, 'no? Dahil nga sa pagrarally marami tayong natamo, 'no, na mga pribilehiyo, 'no, dahil sa pagrarally, 'no. Hindi naman natin din sila hinikayat na mag-rally, 'no, pero parang ang pagsasalita ngayon ay hindi na siya hindi na siya lakas, 'no, hindi na siya powerful, 'no, na na para pakinggan pa ng gobyerno, 'no. So, sa atin na lang, tingnan na lang natin sa susunod na eleksyon kung yung mga tao ba ay may natutunan sa loob ng 6 na taon, 'no, sa samot-samong nangyayari sa Pilipinas na napakagulo. Yun, tingnan lang natin kung may natutunan ba yung mga Pilipino. At yun lang guys, 'wag masyadong nakatutok sa politika, maging productive na lang tayo, 'no? Maging maging magtrabaho tayo, maging productive tayo din. Hayaan natin ang panahon na magsalita kung ano yung mangyayari, 'no? Kasi kapag nakisawsaw pa tayo sa politika, stress, 'no? May mga keyboard warrior, may mga iba ang konsepto ng pag-iisip, may ibang constructive ng pag-iisip, may ibang pag-a-analyze, 'no? Ah, Sometimes halimbawa, ang gusto mong politika ito, ta's ang gusto ng kaibigan mo politika ganito, tapos yung culture nila is cancel culture or iba yung pakikitungo, pagka hindi ka panalig nila yung gusto mong iboto, nag-iiba, may gano'n, 'no? Ako kasi hindi neutral ako sa lahat. Kung may gusto man akong iboto, hindi na para sabihin pa, 'no, at kami naman ay may sinusunod na kung sino kami ay may kaisahan na kung sino yung iboboto, 'no, at may stress ka kasi iisipin mo itong iboboto ko ang hirap i-defend, gano'n. Kumbaga, 'wag ka munang mamili ng choice mo kung sino yung iboboto mo, 'no. 'Wag ka munang mamili kung sino yung iboboto mo tsaka na kapag nasa eleksyon na mismo talaga, 'no. Pero ngayon pag-aralan niyo na kung sino yung sa tingin niyo, sobrang makakatulong para sa inyo, para sa bayan, para sa Pilipinas, na sa tingin niyo okey-okey talaga na iboto, 'no. Kasi siyempre tayo pa rin ang maapektuhan. Yun nga lang, kung sino yung gusto mo, tikom ang bibig, huwag mo na sabihin, gano'n. Kasi mahirap,
hayaan na natin sila. Yung iba kasi, ginagawang personal yung mga ganong issue. Kaya ako minsan, kapag sino yung boboto mo? Bahala sila dyan. Kasi kapag nalaman nila iba yung gusto mo, yari. Iba-iba ng pagdadala pagdating sa politika. Ewan ko ba? Parang naging mannerism nila na kapag hindi nila gusto yung iboboto mo, hindi ka na rin nila gusto. No? Ganon. So, tayin natin kung ano yung mangyayari. Huwag na tayo magpa-stress sa politika. Sa dami na ang tandaan nyo lang, sa dami na nagiging issue, sino yung may ginawa pa rin para sa mamamayan, yung daming problema na hinaharap, nasan yung puso ng isang politiko, kung ang politiko ba hindi ba siya hindi ba siya naninira or may ginagawang korupsyon, no? Pero ngayon kasi talaga ang tinitignan kasi is issue ng korupsyon kasi hindi biro. So, ganon, maging wais tayo sa pagpili, no? Kung mangialam ka pero yung maghimok ka na magsalita pa against sa mga namumuno, siguro manahimik na lang tayo at bawi na lang sa election. Ganun lang guys. Huwag masyadong big deal. Alam natin big deal kasi ang dami nangyayari sa Pilipinas pero nandun na tayo. Hindi na natin maibabalik yung mga bagay na dapat nating ibalik. Ang pagsisisi natin ay magdudulot lang ng bagabag, no? At magkakaroon lang tayo ng pagdadala ng sakit na parang dapat hindi ito, hindi ganyan. Huwag mo na isipin. Ang isipin mo na lang kung paano tayo babawi sa 2028. Sino ba yung tamang iboto? Dapat matuto tayo sa mga nagdaang administrasyon na sino ba yung para sa tao at sino ba yung sa tingin natin makakatulong sa Pilipinas. Yun na lang ang natin, ang pag-iisipan. Yung walang sariling interes, yung hindi yung hindi nagpapabayad, yung hindi nadadala sa sul, yung may paninindigan, yung may isang palabra de honor. Kasi dapat ang isang namumuno may isang salita. Yun lang, no? So, masyadong stress. Yun lang guys. Muli, guys, wait lang pala. Yung mga videos natin is lahat may mga nakatag na items. Click nyo kung ano yung items na nandyan. Then, silipin nyo kung para sa inyo maganda. Bumili naman din kayo sa YouTube channel ko. Ano ba yan? Huwag lang sa TikTok account ko. Anyway, kumikita yung TikTok ko kahit pa paano. No? So, natutuwa din ako kasi kahit medyo hindi ako masyado nag-upload, may bumibili pa rin sa TikTok account ko, no? Dito naman sa YouTube, tumutuloy-tuloy yung kitaan natin ng monetization ng YouTube natin. And then nakakatuwa kasi medyo mataas na siya, no? Hopefully na sana December maano na natin. Yun lang, ako si Jessie at ito ang Monitor.